May itatanong ako sa'yo. Kung may 1,000 piso ka ngayon, ano ang unang papasok sa isip mo? Baka iniisip mo, maliit lang yan. Hindi naman yan sapat para mag-invest. Pambili na lang ng pagkain. Pang Shopee na lang. At totoo naman, sa panahon ngayon, 1,000 piso parang mabilis lang mawala. Isang grocery run lang, halos ubos na. Isang dinner sa labas, pwede nang maubos. Isang impulsive checkout sa online shopping, wala na agad. Kaya karamihan ng tao iniisip, hindi pa ako pwede mag-invest. Kailangan ko muna ng malaking ipon. Kapag may extra money na lang. Pero alam mo ba, maraming taong financially successful ngayon, hindi nagsimula sa malaking pera. Ang sinimulan nila, maliit lang. At ang pinaka-importante, maaga silang nagsimula. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi masyadong tinuturo sa school. Ang sekreto kung paano ka makakapag-invest kahit 1,000 piso lang ang puhunan. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang magtrabaho, may maliit na sahod, gusto matutunan ang pag-invest, o gusto lang mas maging smart sa pera, then stay until the end. Dahil baka ito na ang idea na magbabago sa paraan mo sa paghawak ng pera. Aminin natin, ito ang reality ng maraming Pilipino. Darating ang sweldo, masaya ka sa unang araw, may konting relief, parang reward sa pagod sa trabaho. Pero pagkatapos ng ilang araw, nagsisimula na ang mga gastos. May bayarin sa bahay, may pagkain, may pamasahe, may bills, may bigla ang gastos, may mga bagay na hindi mo inaasahan. At bago mo pa mamalayan, konti na lang ang natitira sa sweldo mo. Kaya kapag naririnig natin ang salitang investing, parang malayo agad sa realidad. Iniisip natin, para lang yan sa mayayaman. Para lang yan sa may malaking capital. Hindi pa para sa akin yan. Pero ang totoo, hindi ganun nagsisimula ang karamihan ng investors. Marami sa kanila, nagsimula lang sa maliit. May isang mindset na pumipigil sa maraming tao. Ito yung mindset na, kapag malaki na ipon ko, saka ako mag-i-invest. Maganda pakinggan, pero may problema. Dahil sa realidad, bihirang dumating ang moment na bigla kang magkakaroon ng malaking extra money. Laging may gastos, laging may emergency, laging may dahilan para hindi magsimula. At habang naghihintay ka, lumilipas ang panahon. Samantalang ang mga taong nagsimula kahit maliit, unti-unti nilang pinapalaki ang kanilang pera. Ito ang sekreto na gusto kong malaman mo. Hindi halaga ng pera ang pinaka-importante sa simula. Ang pinaka-importante ay habit. Kapag nasanay kang mag-invest kahit maliit, nagiging normal na ito sa buhay mo. Parang pag-iipon. Sa simula mahirap, pero kapag naging routine na, automatic mo na itong ginagawa. Isipin natin ito. Kung mag-invest ka ng 1,000 piso bawat buwan, sa isang taon, 12,000 piso na yon, hindi pa kasama ang possible na tubo. Kung gawin mo ito ng ilang taon, unti-unti itong lalaki. Hindi man overnight, pero consistent growth. At iyon ang goal ng investing, hindi mabilis ang yaman, kundi long-term financial growth. Marahil naranasan mo na ito. Scrolling ka sa phone, biglang may nakita kang sale, 50% off, limited time, mukhang magandang deal. Kaya naisip mo, sayang naman kung hindi ko bibilhin. At bago mo pa mapag-isipan, check out agad. Pagdating ng package, masaya ka sandali, excited, pero pagkatapos ng ilang araw, minsan hindi mo na rin ginagamit. Ngayon isipin mo ito, kung ang perang iyon, inilagay mo sa investment, unti-unti sana itong lumalaki, may dalawang tao. Pareho silang may 1,000 piso. Ang unang tao, ginastos niya ito agad, food delivery. Random na bagay, online shopping, pagkatapos ng ilang araw, wala na. Ang pangalawang tao, nag-decide siyang mag-invest kahit maliit. Hindi malaki ang nilagay, pero ginawa niya itong habit. Buwan-buwan, pagkalipas ng ilang taon, malaki na ang difference sa kanilang dalawa. Hindi dahil mas mataas ang sahod ng isa, kundi dahil mas maaga siyang nagsimula. May 3 mistakes na madalas gawin ng beginners. Mistake number 1, nag-i-invest dahil uso. Narinig sa kaibigan, nakita sa social media, sumunod agad, pero hindi muna nag-research. Mistake number 2, gusto agad ng mabilis na kita. Sa investing, walang guaranteed na instant profit. Kung may nagsasabing ganon, mag-ingat ka. Mistake number 3, takot magsimula. Ito ang pinaka-common. Maraming gustong mag-invest, pero lagi nilang sinasabi, next month na lang. Kapag may extra na, hanggang sa lumipas ang maraming taon. Ang totoo, hindi ka yayaman overnight sa investing, pero hindi rin lalaki ang pera mo kung hindi ka magsisimula. Ang goal ng investing ay long-term growth. Unti-unti, consistent,
At habang tumatagal, mas lumalaki ang epekto. May isa pa akong gustong ipakita sa'yo na napakasimple pero napaka-powerful kapag naintindihan mo. Karamihan sa atin, hindi naman talaga problem ang kita. Ang problem kadalasan ay kung paano natin ginagamit ang pera na meron tayo ngayon. Halimbawa, may hawak kang 100 piso o 200 piso. Sa isip natin minsan, maliit lang naman ito. Kahit gastusin ko na. At totoo naman, minsan kailangan din natin i-enjoy ang pera natin. Pero ang hindi napapansin ng marami, ang maliit na gastos kapag naging habit, nagiging malaking halaga sa paglipas ng panahon. Halimbawa na lang, isipin mo ang isang simpleng senaryo. Araw-araw bibili ka ng milk tea, mga 150 piso. Hindi naman masama iyon. Pero kung araw-araw, sa isang linggo pa lang, mahigit 1,000 piso na agad ang nagastos mo. Sa isang buwan, mahigit 4,000 piso na iyon. At sa isang taon, mahigit 40,000 piso na ang nagastos. Ngayon isipin mo ito. Kung kahit isang bahagi lang ng perang iyon ay inilagay mo sa savings o investment, malaki sana ang magiging difference. Hindi mo naman kailangan alisin lahat ng small pleasures sa buhay mo. Hindi iyon ang point. Ang point ay maging aware tayo sa mga small habits natin sa pera. Dahil kadalasan, hindi natin napapansin na ang mga small daily decisions natin ang bumubuo ng ating financial future. May mga tao na nagsasabi, sana mas maaga akong natuto mag-ipon, sana mas maaga akong natuto mag-invest, sana hindi ko ginastos lahat ng pera ko noon. Pero ang maganda sa moment na ito, habang nanonood ka ng video na ito, may pagkakataon ka pang baguhin ang mga habits mo simula ngayon. Hindi mo kailangan maging expert agad sa investing. Hindi mo kailangan maintindihan lahat ng financial terms. Ang kailangan mo lang gawin sa simula ay magsimula sa maliit. Kahit 500 piso, kahit 1,000 piso, kahit paunti-unti. Ang mahalaga ay nagiging habit na ito sa buhay mo. Dahil kapag nasanay kang magtabi ng pera para sa future mo, unti-unti mong mapapansin na nagbabago ang relationship mo sa pera. Hindi ka na basta gumagastos, mas nagiging intentional ka, mas nagiging mindful ka. At habang tumatagal, ang mga maliit na decisions na ginagawa mo ngayon, posibleng maging dahilan kung bakit mas maayos ang financial life mo balang araw. At iyon ang bagay na gusto kong ma-realize ng maraming tao. Hindi mo kailangan hintayin na maging mayaman bago ka magsimula. Sa totoo lang, ang mga taong nagiging financially stable sa future, kadalasan sila yung nagsimula kahit maliit lang ang meron sila. At kung iisipin mo, posibleng ikaw na ang susunod na tao na makakaranas niyan. Hindi dahil may malaking pera ka ngayon, kundi dahil pinili mong magsimula. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Mag-comment ka sa baba. Kung may 1,000 piso ka ngayon, ano ang gagawin mo? Gagastusin mo ba ito? O sisimulan mo nang i-invest kahit maliit lang? Binabasa ko lahat ng comments at ipipin ko ang pinaka-relatable na sagot. At baka ikaw pa ang ma-feature sa susunod nating video. Tandaan mo ito, hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula sa investing. Ang kailangan mo lang ay awareness at tamang habit. Ang maliit na halaga ngayon, kapag ginagawa mo consistently, pwedeng maging malaking bagay sa future. Kaya kung matagal mo nang iniisip mag-invest, huwag mong hintayin na magkaroon ka ng malaking pera. Magsimula ka sa kung anong meron ka ngayon, kahit maliit, kahit 1,000 piso lang. Dahil ang pinaka-importanting step sa investing ay ang pagsisimula. Like, comment, subscribe sa Shan Invests para sa mas marami pang real-life financial lessons para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa next video.